Na ito, mga minamahal na mga kapatid, tayo po ay magtatalakay ng isang napakagandang paksa na kung saan magbibigay sa atin ng kalinawan o kaliwanagan o maayos na pangunawa patungkol po sa mga talata ng Biblia na minsan pa ay kanila pong pinilipit o kanila pong minamali ang kahulugan. Marami po kasi ang mga iba't ibang sekta na nag-interpret ng talatang ito na kung saan ay iba at mali ang pagkaunawa patungkol sa tamang kahulugan ng talatang ito. Ang paksa po natin kung tatalakayin, si Jesus ba ay nilalang ayon sa Kolosas 1:15? Ganito po ang ating mababasa. Sa Tagalog, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sa talatang ito, mga minamahal na mga kapatid, dito ho kasi yung salitang siya na pronoun ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi pa nga rito, siya yung larawan ng Diyos na di nakikita. Sapagkat yung Diyos, referring to the Father, yan yung Diyos na di nakikita. So ang sabi dito, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Nung mabasa ito ng mga kaibigan natin kaibayo sa pananampalataya, meron agad silang konklusyon na sa makatuwid ang Panginoong Hesukristo ay panganay sa lahat ng nilalang, nilalang ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ay creator o isa sa mga nilikha ng ating Panginoon. Basahin din natin sa wikang English para po inyo pong masundan sa atin mong mga taga-subaybay dyan sa ibang bansa. Colossians 1:15, and He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. So dito ay binabanggit yung salitang firstborn ay kanila kagad na binibigyan ng konklusyon na ang ating Panginoong Hesukristo niya ay nilikha, no, mga kapatid. So ito po ay ginagamit na verse sa mga nagdi-deny o mga nagkakaila ng divinity ng ating Panginoong Hesukristo. At sinasabi nila na ang ating Panginoong Hesukristo nga ay unang nilalang sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Oh, yun po ang mga binabanat nila. Kaya yung iba naniniwala na si Kristo ay Diyos pero maliit na Diyos. Yung iba naman ay hindi katutubong Diyos. Meron tayong mga nakausap na ganyan. Yung iba pa nga ay isang anghel ang ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, siya nilikha. At yung iba naman, ang Panginoong Hesukristo ay tunay na tao at hindi Diyos. So sa makatuwid, nilikha. So marami po ang mga ganyang paniniwala na atin pong alamin, totoo ba na ang ating Panginoong Hesukristo ay isa lamang nilalang o created being ng Diyos? Atin pong alamin sapagkat yung ginagamit nila mga minamahal na mga kapatid na firstborn ay marami na ho yung talata na yan, hindi lamang sa Bagong Tipan, maging sa Lumang Tipan. Halimbawa na lamang sa Old Testament, yung pong salitang firstborn ay meron po dyan tumutukoy sa animals at sa human, no? They both belong to the Lord, mga minamahal na mga kapatid, because the Lord preserved them alive during the death of Egypt's firstborn, no? Mayroon, naalala niyo yung istorya ng Ehipto, mga kapatid, lahat ng mga panganay ay namatay. Pero dito sa ating pinag-usapan, ayon sa Exodo 13:15, ay meron pong nakapreserve, no, ng mga firstborn na tao at hayop. So the firstborn of clean animals were sacrificed to the Lord. Napansin niyo bakit may mga firstborn na binabanggit. So ito po ay tumutukoy po ito, mga minamahal na mga kapatid. The title firstborn ay nag-emphasize ito na first as symbol of the best. It pointed to the uniqueness of the son and his preeminence over the rest of the family, mga minamahal na mga kapatid. So kung ating titingnan po sa understanding sa term ng firstborn, ang idea nito ay yung idea of birth, no, yung pagkapanganak, mga minamahal na mga kapatid. Tinawag din itong firstborn son of the Lord sa Exodus 4:22. And the sense na sila ay special treasure ng Diyos, a kingdom and priest and a holy nation. So tinawag din siya na firstborn son of the Lord. Pero yung Israel, hindi lang naman isa. Isang bayan. Bakit? Sapagkat sila po ay magiging special treasure, kingdom of priest and nation ng ating mahal na Panginoon ayon sa Exodus chapter 19 verses 5 to 6. Maging si Haring David, mga kapatid, alam natin si Haring David ay hindi panganay
no? Si Haring David ay hindi panganay, kundi siya ay bunso. Pero, ang tawag sa kanya ay panganay, no? Bakit tinawag siyang panganay? So, in the sense that he is the highest of the kings of the earth, kaya tinawag siyang panganay, mga minamahal na mga kapatid. Mababasa ko natin yan sa Awit 89:27. So, dyan po makikita natin, sa Lumang Tipan, may mga firstborn na binabanggit, tumutukoy ito sa iba't ibang katawagan at iba't ibang kahulugan, depende sa konteksto, mga kapatid. Sa New Testament naman, ang ating Panginoong Kristo ay tinukoy din siya na firstborn son ni Mary sa Luke 2:7 dahil siya yung nag-open ng womb ni Maria, no? Siya naman yung pinanganak ni Mama Mary sa New Testament. So, the rest na firstborn, mga kapatid, sa New Testament ay ito po'y metaphorical na. Like for example, yung church, firstborn church na nakalagay sa Biblia ay metaphorical na. Maging sa Jesus Christ, tinawag din na firstborn o unang nabuhay sa mga patay, no, mga kapatid. So ating babalikan yung Colosas 1:15. Bakit binanggit doon na ang ating Panginoong Jesucristo ay panganay ng lahat ng mga nilalang? Ang salita po kasing panganay sa Colosas 1:15, may binanggit doon na firstborn sa English, ay hango po ito o galing sa wikang Grego na prototokos. Ulitin natin, yung salitang panganay o firstborn sa Colosas 1:15 ay hango o galing sa salitang Grego na prototokos. Nangangahulugan po ito ng unique pre-existent Son of the Heavenly Father. Okay? At isa pang kahulugan ay the one existing before all creation. Okay? Ayon po yan kay Freiberg Lexicon sa Greek Lexicon, mga kapatid. So, the term prototokos ay isinalin siya sa English na firstborn o panganay na nangahulugang existing before all creation. Ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo na yung kanyang pagkapanganay o yung kanyang pagiging firstborn, nangangahulugan to na umiral na siya bago pa nagkaroon ng paglalang sa sanlibutan. Ito ngay napakaganda sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal na mga kapatid, ay may binanggit ho na mga talata sa Biblia na nagpapakita na siya talaga ay hindi nilalang o hindi nilikha. Sapagkat bago pa man nalikha ang sanlibutan, ay kasama na siya ng Ama, mga minamahal na mga kapatid. At kung titingnan nga natin sa John chapter 17 verse 5, ang ating Panginoong Jesucristo ay umiral na bago pa man lalangin ang sanlibutan. Halimbawa na lamang sa binanggit nating John 17 verse 5, no? Ang wika po ay ganito. And now glorify thou me, O Father, with thyself, with the glory which I had before the world was with thee. So inyong makita, mga minamahal na mga kapatid, ayon po ito sa Douay-Rheims version, o siguro basahin natin sa King James version para ito kasi madalas ginagamit ng mga tao. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako ng kaluwalhatiang aking tinamo o tinaglay bago nagkaroon ng sanlibutan. So ang ating Panginoong Jesucristo, He had the glory before the world was, and nasa Father siya, kasama siya ng Father. So dito pa lang nagpapakita ang ating Panginoong Jesucristo. Tama yung prototokos na salin o ng pagkabigay ng kahulugan ni Freiberg sapagkat ang kanyang salin, the one existing before all creation. Sapagkat umiral na ang ating Panginoong Jesucristo. So, what does it mean that Christ is called the firstborn over all creation? Ano ang ibig sabihin? So, kung ating titingnan, mga minamahal na mga kapatid, yung firstborn of creation, the context o yung context po ng Colossians chapter 1 verse 15 ay maliwanag na nagpapakita na yung salitang firstborn ay na-apply ito sa ating Panginoong Jesucristo at nagtuturo sa kanyang preeminence, no? Sa kanyang supremacy at sa kanyang kapangyarihang pag-sovereign niya, no? Sa lahat ng bagay na ito, mga kapatid. Sapagkat nakita naman natin ang ating Panginoong Jesucristo ay siya ang namamahala pagkatapos niyang likhain ang sanlibutan, mga kapatid, sapagkat yung kanyang pinanggalingan ay mula ng walang hanggan. Kaya tama ang prototokos, existing before all
creation, mga minamahal na mga kapatid. Isang talata pa I would like to share with you, ang Mika Kapitulo 5, versikulo 2, ganito po ang ating mababasa. But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from old, from everlasting. So yung kanyang pinanggalingan ay mula nung una, mula ng walang hanggan. So alam naman natin na ang ating Panginoong Hesukristo ito, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng punto para mas maliwanag po ang ating pong pagpapahayag ng talatang ito. Ang una pong punto, mga kapatid, sa talata ng Kolosas 1:15, pagdating po sa kanila pong pinaparatang, ay ganito ho. First, ay tumutukoy o pinag-uusapan ang origin of creation. Hindi yung origin of Jesus. Okay? Ito yung unang punto natin. No? Ang passage o yung verse, nagpapakita ng origin of creation, not the origin of Jesus. Okay? Bakit? Sapagkat He brought everything into existence. No? The Lord created from ex nihilo. Ibig sabihin, from out of nothing, nilikha ito. At kung ating titingnan nga, He was before anything else. No? O He was before everything else. Mga kapatid. At sa isang salin ng Biblia, nagpapakita na yung kasunod lamang ng talata ng Colossians 1:15 sa 16 at 17. Ganito ang ating mababasa. Christ Himself is the Creator who made everything in heaven and earth. The things we can see and the things we can't. The spirit world with its kings and kingdoms, its rulers and authorities. All were made by Christ for His own use and glory. He was before all else began, and it is His power that holds everything together. So kung yung titingnan, mga minamahal na mga kapatid, ang talatang ito o ang salin na ito ay nagpapakita na Christ Himself is the Creator. So nagpapakita na ang isyo ng talata ay yung origin ng creation, not the origin of Jesus. Because Jesus is the Creator who made everything in heaven and on earth. Mga minamahal na mga kapatid. So dito, ang punto natin pinapakita, ang isyo ay yung origin ng creation, hindi yung origin ni Jesus. So pagkat si Jesus, walang origin. No? He was from everlasting, mga minamahal na mga kapatid. Second point na atin pong gustong ipakita, yung creation ang may beginning. Pangalawang punto natin, hindi si Christ ang may beginning. Nakalagay doon, in the beginning was the Word, no, sa John 1:1. Dahil sa pasimula. Bakit? Ipinapakita kasi doon na in the beginning, God created. O bakit binanggit doon? Kasi ang naglikha, isa doon ng ating Panginoong Hesukristo, kasama siya ng Ama. Nung maglikha siya, mga minamahal na mga kapatid, sa simula talaga yon. Pero yung kanyang pinagmulan, walang hanggan, mga kapatid. So, pinakita dito sa Genesis 1:1, in the beginning, basahin natin, God created the heavens and the earth. So, bakit tinawag na beginning si Jesus? Dahil in the beginning, God created the heavens and the earth. No, mga kapatid, sa Genesis 1:1. At kung ating titingnan, ay maliwanag na ang ating Panginoong Hesukristo ay He was with the Father and He created everything. Basahin natin ang John chapter 1, verses 1 to 3 sa The Living Bible. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is Himself God. Verse 3. He created everything there is. Nothing exists that He didn't make. Kita nyo mga kapatid, napakaliwanag, no? Ang sabi dito, bago pa man nagkaroon ng paglalang, ay umiral na ang ating Panginoong Hesukristo, no? At siya ay kasama ng Diyos at siya Diyos. Nilikha niya ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha kung wala siya at kung hindi niya nilikha. So dito maliwanag mga kapatid, bakit mayroong beginning? Siya ang beginning, no? Kaya nga mayroong mga talata sa Biblia at mayroong awit na the beginning and the end. Sapagkat siya nagpasimula, siya din naman ang tatapos, mga kapatid. A third point na ating i-share sa inyo, ang ating Panginoong Hesukristo sa verse 18 ng Colossians 1 verse 18 ay tinawag siyang firstborn from the dead, no?
Ang contrast naman dito ay between the beginning of creation, free from death and eschatological work of Christ that overcame the power of death. So ito'y nagpapakita na yung firstborn from the dead ay he has the power over it, mga kapatid, no? Meron siyang kapangyarihan sa ibabaw nito sapagkat Christ o si Jesus Christ ay makapangyarihang Diyos, mga minamahal na mga kapatid. So kung ating titignan, Colossians chapter 1 verse 18, ang sabi dito, Christ is also the head of the church, which is the body. He is the beginning, supreme over all who rise from the dead. So He is first in everything. So makita ninyo mga kapatid, na yung talatang ito, tumutukoy sa yung kanyang pagiging firstborn ng ating Panginoong Jesucristo from the dead, ay He has power over it, no? Sa death o sa kamatayan. Kaya nga, ang sabi niya sa Revelation chapter 1, no? Verses 17 to 18, na nasa kanya yung susi ng kamatayan at ng Hades, mga kapatid. So, He has the power to raise dead sa mga grave, no, mga kapatid, o sa mga libingan. Fourth na point na ating tatalakayin o isi-share sa inyo, ang divine purpose po na binabanggit dyan na that in all things, He, Christ, may be the preeminence o yung kanyang supremacy bilang creator at bilang redeemer, ay siya po ay nag-occupy sa first place ng cosmos. Ibig sabihin, He is the supreme ruler who holds together everything, no, mga kapatid. So ang punto na pinakita natin, ang ating Panginoong Jesucristo, He is the supreme ruler who holds together everything, mga minamahal na mga kapatid. So siya yung, kaya hindi ako naniniwala na yung mga paniniwala nila na merong naglalang, merong naglikha na pagkatapos likhain, ipinabayaan, iniwan at wala ng malasakit at wala ng care. Hindi totoo yun. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, after the creation, after ng kanyang paglalang, mga kapatid, ay siya yung nangangalaga. He supreme, He is the supreme ruler who holds together everything. Kasi kung pinabayaan ito, wasak-wasak na, wala na at hindi na sa ayos, mga kapatid. But thank God, dahil sa pagpangalaga ng ating Panginoong Jesucristo, naging maayos ang ating mundo at ang pagkakagawa. Nakita nyo? Did you see the beauty of the world, the beauty of the universe? No, kung paano inarrange, nilikha ng Diyos ang mga bagay na ito, mga kapatid. So we must be thankful, mga minamahal na mga kapatid. And finally, binabanggit dyan na Christ is the very image of God, no? The unseen God. Kung gusto makita yung karakter ng Diyos, tingnan mo si Kristo. Makita mo yung fullness ng karakter ng Diyos na di nakikita. It will be seen in the person of our Lord Jesus Christ, mga kapatid, no? So, bakit tinawag siyang the very image of God? Because the fullness of God dwells in Him, mga minamahal na mga kapatid, sa verse 15 and the verse 19. Kaya nga, ang pagpapakita ng kanyang supremacy ay grounded not only on His work, but in His very nature of being God, mga minamahal na mga kapatid, no? Sa kanyang pagiging Diyos. Kaya nga, ang sabi sa Colossians 1:19, for God in all His fullness was pleased to live in Christ, mga minamahal na mga kapatid. So, yung kanyang supremacy is grounded not only on His work, but on His very nature as God, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, kung ating babalikan yung Colossians 1:15, maliwanag at makita natin ang Christ doon, hindi siya nilalang, kundi existing before all creation, because Christ is the creator and not the firstborn creator, mga minamahal na mga kapatid. Therefore, kung siya'y creator, siya'y Diyos, siya'y manlalalang, sapagkat ang unang katangian o unang attributes ng tunay na Diyos ay manlalalang o creator. Therefore, our Lord Jesus Christ is not the firstborn creature, but He is the creator of all things, mga kapatid. Nawa sa maiksing pagpapaliwanag o pagpapahayag, mga minamahal ng mga kapatid, ay nabigyan kayo ng kaliwanagan, nakadagdag sa inyong knowledge, sa inyong pag-aaral ng banal na kasulatan. Paki-share po nito sa inyong mga mahal sa buhay, kamag-anak, kakilala, at mga kapamilya. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, ang kapatid na Jomel Arsenal, na nagsasabing ang pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ay managana sa inyo